panibagong araw, panibagong topiko naman po ang ating pag-uusapan. At ngayong araw ay pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ngunit bago po tayo magsimula, ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong araw. Kamusta ka po, Kuya Akim? So far, so good po. Ayan, thank you so much, Daisy. No? So, sa akin naman, no, I'm good kasi nga kagabi, katatapos na lang itong party namin and it's so successful. No? And I'm happy for that kasi nga, di ba, we student leaders are, or, kumbaga, ito yung output na talagang wini-wish natin every time that we implement some activities, ganun, events. Oo, so, that's why shout out pala, no, kay Binibining Happy Glow, our guest, and also sa band na Titans, no, na talagang nagtutulog sila kagabi. So, thank you so much for visiting our campus. And yun lang po, I'm good. So, ikaw naman, tawag niya, si Raisa, kamusta ang full week mo, Raisa? Hello sa inyong lahat. Hello Kuya Akim. Hello sa ating mga kasamahan dito sa Kalambag. So far, okay naman. Yun nga, medyo na-busy na rin kasi naging same na kami ni Kuya Akim. Meron na kami mga responsibilities sa school kasi nga naging UST na rin. At nag-lunsad kami ng donation drive kasi binagyo kami ng malala dito and malaki sa malaking area ng province namin ay binaha at saka patuloy pa rin yung lalabas ng ng usok ng bulkan na malapit sa amin. So, ayun, hindi nakadalo nung last dahil marami talagang ginagawa pero I'm happy na nandito ako ngayon and sure ako na marami tayong mapag-uusapan ngayong araw na kakapulutan ng aral at mga makabuluhang bagay. Hello sa inyong lahat. Hello naman sa iyo, Rhea. Ayan. Magandang hapon sa ating lahat. So ayun, panibagong episode yung nagdala sa atin as one ngayong Sabado. So ayun, hello sa lahat ng mga taga-panood natin, yung mga viewers natin from Facebook. So ayan, from Kalambati, Dapawan. Kasama natin yung iba't ibang mga usapang peace para sa peace natin. Mamaya matutuhayan natin kung sino yung ating panaupi, yung mabibigay talaga sa atin ng linaw, di ba? Nandito ako sa school namin kasi kung kay Kuya Akim kahapon yung acquaintance na ngayon naman yung sa amin. So, ayun, hindi na ako umuwi kasi malayo pa yung bahay namin. So, ayun, dito ako nag-stay muna kasi mamaya, ayun, start na din na yung acquaintance namin. And hi, Atihan, are you? And I know na yung mga last previews natin na kasali si Atihan na kahit na gusto niya, pero yung signal ayaw na makipagkaibigan si Atihan. So, Atihan, kamusta yung signal at kamusta this way? So, hi everyone! Ayan. Natutuwa ako. May makikilala na naman ako na bago. Lalo na babahagi ko rin yung kung ano ba kami sa lakas. At paano kami makasama ganon. Bilang IPs from Zambales. So, nire-represent ko po ang Lakas High School. Natutuwa ako ng sobra dahil marami tayo at meron tayong siyempre guest, nakakatuwa. And kung tatanungin niyo naman po dito sa akin, nasa Pampanga po ako sa parents ko. And yun na nga, last time wala po ako dahil nakadalasan na sa bundok kami dahil tinutulungan ko po ang mother sa mga pananim na ma-maintain. Dahil nga po sa tag-ulan ngayon, nagkakataon talaga po na gumuguho yung lupa na may tanim ngayon panahon na tag-ulan. Kasi yung taniman ay sobrang lambot po ng lupa. Kaya kailangan talagang i-prepare yung mga nakatanim talaga sa bundok. Kaya kadalasan talaga hindi ako nakaka-attend dahil nga po nasa bundok kami ng mother. So, dito naman po ang lagay ng panahon dito. Maulan pa rin po at saka paambon-ambon. Pero hindi na po katulad ng una na sobrang lakas po talaga na
halos tumataas na rin po yung level ng tubig dito dahil nga po sa lahar na galing po ng Mount Pinatubo. So, yun, masaya po ko na makilala kayo, mga ate kuya, and balik sa'yo, ate Daisy. Kamustahin naman po natin yung ano po, yung ating guest po, Kuya Albert po. Hello po, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon na Kim, Rhea, Riza, Hana, and sa'yo Daisy. Maraming salamat po sa pag-imbita ngayong hapon, especially na napaka-importante ng event natin ngayon, no? Yung International Day of Peace. Kaya ako personally medyo siguro busy, no? Dahil isa po tayong mag-aaral sa medisina. So aral lang po ng aral almost every day. Pero masaya po ako na kahit pa paano nagkaroon po ng time at naimbitahan po sa programa ninyo dito at magbahagi no ng aking kaalaman tungkol sa International Day of Peace or cultivating peace no. So maraming salamat at excited po ako na makausap kayong lahat. At yun nga, at po natin yung episode kasama po natin doon si Ate Rhea po, si Kuya Akim, at pati na rin po si Ate Meryl. Napag-usapan po namin doon yung ano nga po yung napag-usapan? World Prevention of World Suicide Prevention Month. Oo. Kung saan tinalakay namin na with Ate Meryl. I think na doon din si Rhea no, saka si tawag ito, si Daisy. Kaya kung gusto nyo po na panoorin ulit ang episode na yun ay balikan nyo lamang po sa Kalambag Facebook page po. Ayan po, para formal na ipakilala ang ating panauhin po, no? Tinatawagan natin si Rhea para pa ipakilala ang ating ano tawag nito, nagwagwapuhang ano tawag nito, napakagwapong ano natin, panauhin. Rhea, take it away, Rhea. Yan. So, diba, ito yung sneak peek ano natin, sister. So, ayun. Let me introduce to you our special guest for this episode. So, ayan. Medicine student at West Visayas State University. BS Medical Technology graduate at UST Manila. He's also a youth representative for peace and humanitarian action of the Scout movement. His own knowledge of management task force, co-chairman Global Coalition on Youth, Peace and Society. Also a Secretary General of Asian Medical Students Association of WVSU. And lastly, he is also a Scout and peace advocate serving in detention centers for children in conflict with the law. So, ayan, ladies and gentlemen, please help me welcome Sir Junbert Pabons. Ayan. So, any words po for episode today? So, ayan. Yes. Maraming salamat po ulit sa invitasyon. Na-pressure po ako sa gwapo na description. No? Pero maraming salamat po ulit. Ako po ulit si Junbert, isang mag-aaral ng medisina. At medyo baka nagtataka kayo, no? Bakit yung ginagawa ko, isa akong youth representative for peace and humanitarian action. At saka co-chair no, ng Global Coalition on Youth, Peace and Security. Medyo hindi naman malayo, pero ibang fields, no? Meron tayong peace at meron tayong medicine. So, nagsimula po kasi yung peace advocacy na ginagawa ko way back nung high school pa. So, even before ako pumasok sa medisina, mahilig talaga ako no, gumawa ng mga community projects. At nasabi nga ni Rhea na gumagawa ako ng mga projects especially sa detention centers, sa mga children in conflict with the law. Sila yung mga batang nadakip, no? At saka nakagawa ng sala under the Philippine law. So sila po ay nilalagay sa detention center habang umuusad ng kanilang mga kaso. So ulit po, no? Maraming salamat at I'm looking forward po sa kung ano man ang mapag-uusapan natin ngayong hapon. No, so ayan no. Thank you so much po, Sir
Sir Junbert, okay lang po ba yung po yung tawag namin sa po? Ayos lang po Yes ba? po, kahit Junbert, Kuya Bert. Kasi Kuya Junbert na lang, no? So, parang hindi naman din kasi nakakalayo yung mga edad natin dito. Opo. Oo, so, ayun, no, Kuya Junbert, kasi nga, di ba, as we, yung siya na a while ago na, tawag neto, na malapit sa'yo itong advocate for peace, no? And, which is, talagang kailangan ng mga kapwa nating kabataan kasi nga, kadalasan sa atin ay nag-aaral, ganon, ay tawag neto, yung iba marami pinagkakabalahan, then sometimes, no, talagang talaga, no, minsan talaga maraming bumabagabag, no, sa kanilang buhay. So, I think ngayon, no, hindi ka lamang makakapagbigay, no, hindi ka lamang, kumbaga, makakatulong, no, sa aming mga host, kundi maging sa na rin, sa buong kabataan na nanonood ng Kalambag. So, kasi kami parang kailangan din namin ng peace, no? Ayan. So, ayun, no, mali na nating simulan, Char. Oo, kasi nga, di ba, kailangan na, pag nato, kailangan talaga natin yung peace, hindi lamang, well, peace, kundi, yun, sa sarili natin na peace. So, ayan. Sir, sa inyo po pang palagay, sir, pwede po ba kayo makapagbigay ng isang situation o pangyayari na kung saan wala ang kung saan masasabi natin na walang kapayapaan? Okay, so maraming salamat, Akim. Actually, no, tama yung sinabi mo na ang kapayapaan ay hindi lang nakikita kung, for example, sa isang lugar na walang gyera o walang kaguluhan. Ito din ay nakikita sa pangloob o mental health nga, no? Possible na if hindi tayo payapa sa ating personal na life, no, wala tayong peace. So tama yon, like ang peace ay napakalawak na field or advocacy. Kaya napaka-importante din na na malaman natin, no, kung saan ba aspekto ng peace o kapayapaan ang gusto nating mag-advocate or gumawa ng action. So siguro isang example na na walang kapayapaan. Siguro wag na po tayong lumayo, no, medyo political o medyo sensitibo yung topic na ito, pero may mga giyera sa ibang bansa na hanggang ngayon, no, persistent. So for example, Ukraine versus Russia, yung Palestine versus Israel. So ito po ang mga example na wala pong kapayapaan. May mga kaguluhan na nangyayari, may mga civilians, may mga taong katulad natin ng mga kabataan na naapektuhan, nagugutom, nade-displace na dahil sa kaguluhang ito. At isa rin po doon, sir, Kuya Junbert, no, yung sa na-mention mo kayo na yung Israel versus Palestine. Kasi, as we heard the news, kawawa yung mga bata po doon eh. Kumbaga, talagang sila yung naiipit sa laban. Kaya nga sabi nila, no, talaga yung mga bata yung pinakakawawa. Kung gera ang pag-uusapan kasi lahat ng karapatan nila nalalabag. Ikaw, karapatan paglaro, sa lahat ng karapatan po nalalabag po dahil malalabag po kung nariyan pa rin po ang digmaan. So, ikaw ba Rhea? Ano ba yung hindi po si Rhea. Parang nawala ta si Rhea. No? Sige, si Raisa na lang. Ano yung masasabi mo dun sa sinabi ni Sir Junbert? O baka may gusto kang idagdag. Tama ko yung akin mo, no? Dun muna tayo sa sinabi mo kanina kasi may narinig ako na sinabi mo na bata talaga ang kawawa sa kapag merong giyera, hindi lang giyera talaga na meron talagang putukan, meron ding mga giyera na sa loob ng bahay, 'di ba? Pag nag-aaway ang mga magulang, ang bata talaga yung nagdadamdam nun. Sila talaga yung primary na nagdadamdam ng kung ano man yung pinag-aaway ng kanilang mga magulang. And dun naman sa sinabi ni Kuya Junbert, maidadagdag ko lang, disclaimer muna tayo, ang mga maaaring mga sabihin ng mga host at ng mga guest ay hindi nagre-reflect sa opinion ng Inet at ng Kalambag. Ito po ay ang aming pansariling opinion lamang at hindi po ito hindi wala po kinalaman ang Inet dito sa aming mga maaring sabihin. So, may dadagdag ko lang dun sa sinabi ni Kuya Junbert na dun sa mga bagay na walang peace ay ang may isisingit ko lang ang 52nd commemoration natin ng martial law kasi September 21, 1972 is
dineclare yung martial law and 52nd anniversary niya ngayon. And isa yon sa mga masasabi natin na nangyari sa history ng Mm-mm. bansa natin. Hindi naman natin yung na-experience kasi medyo half pa tayo doon. Medyo half pa ng edad natin yung bago nangyari. Isa yun sa mga nangyari sa Pilipinas na masasabi natin mula talagang peace. So, yun lang, yung para sa kay Kuya Akim. Ayun, may patrivia si Ate Raisa natin, no? Si Maring Raisa. May patrivia. Maraming salamat, no? Buti at pinaalala mo sa akin yung ano, yung tungkol sa ano. No, tama rin, no? Ngayon, at tayo, tama ba ngayon yun? Oo. Ngayon. Inside the family, because ano, alam ng lahat, no, na separated parents ko and naranasan ko rin yan and I know, ano, talaga napakahirap, no? Nasa plus ako dati, so masakit man, pero siyempre kailangan labanan, no, para kumbaga life must go on. Pero ayun, no, talagang ano, talagang iba rin talaga dun sa yung sa family pa lang na nabibuild na, no, na hindi lamang tayo, maging yung mga parents natin, yung mga members ng family. Kasi nga, di ba, family is the foundation of our society. No, if yung family is watak-watak, ganon, sorry for my words po, pero ayun, ano, o kasi doon ako galing eh. So, pero doon pa rin ako iyak. Charot lang. So, ayan, sige, ikaw naman, Hana, baka may gusto kang idagdag sabi ni Kuya Junril, oo. Ay, Junbert, sorry. Sorry po. Ano naman na po kung kasi lahat naman is, para sa akin is naman, sang-ayon ako dun sa nabanggit nila kasi, pagdating sa family talaga is medyo sadyang nandyan yung natin, andyan yung lakas pero andyan din yung kahinaan. Yun, wala naman po akong pero ayan, napakaganda pa rin na nalaman natin na at least kaya na natin, alam natin kung saan tayo magsisimula. Yun po. Mm-mm. Sige, so baka ikaw, Daisy, may gusto ka pang idagdag? Doon sa Mukhang sinabi wala na ni Kuya Junbert kanina? Mm-mm. po sa sa sinabi po ni Kuya John Bert po ng tungkol po sa po sa mga digmaan, kaguluhan na at hindi po doon yung mga apektadong komunidad po ng mga armadong labanan po ay nakakaranas po ang mga tao ng mga takot po at mga pagamba po dahil po doon. At yun lang po. Oo, ayan, maraming salamat, no? So makikita natin ang daming mga examples na ang ating kasamahang guest ngayon. Kaya ano, no, sige, balik tayo kay Kuya Junbert, no? So, dahil nga maraming na-mention kayo no, doon sa mga halimbawa ko. Para ba sa atin bilang kabataan, ano ang tawag nito? Ano ang ibig sabihin ng pandaigdigang araw ng kapayapaan para sa ating mga kabataan? Sige, magandang tanong, no, Akim. Na-mention kanina ni sino yung nag-introduce, no, na um, I am part, no, of a global coalition on youth peace and security. So sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong youth peace and security agenda na ipinatupad o ginawa, no, ng United Nations. Ang youth peace and security agenda nagsasabi na ang kabataan ay may parte sa decision making process at ang kabataan ay may ambag sa paggawa sa mga proyekto, sa mga advokasya tungkol sa youth peace and security. So, kadalasan, sabi nga ni Akim kanina, no, apektado ang mga kabataan sa mga pandaigdigang, no, giyera o mga kaguluhan. Kadalasan, no, before na-implement o nagawa yung youth peace and security agenda, iniisip na ang kabataan ay dalawa lang, biktima o perpetrator sa mga giyera, sa mga kaguluhan. Pero nung naipasa ang Youth Peace and Security Agenda, nagsasabi na ang mga kabataan ay hindi lang biktima, hindi lang possible na perpetrator, but they are also a key actor in making actions, in helping other people, especially in conflict areas. Like for example, sa Boy Scouts, as a member ng World Organization of the Scout Movement, makikita mo palagi pag may mga giyera or may mga kalamidad,
makikita mo na ang scout ay nasa forefront, no, na tumutulong. So, ang mga scout ay kadalasan mga kabataan din, kagaya natin. Kaya, napaka-importante na tandaan na peace, kahit napakalawak man niya, kahit napakahirap man niya minsan ipaglaban, pero meron tayong space dahil binigyan tayo ng space ng Youth, Peace and Security Agenda. So wala na yung sinasabi natin na bigyan nyo kami ng space ng mga kabataan na maging parte ng decision making. Tapos na yon kasi binigyan na tayo ng espasyo, binigyan tayo ng plataforma para ipaglaban kung ano man ang gusto natin ipaglaban. Ang role o ang responsibilidad lang natin ngayon is um, paano natin magagawa o magagampanan, no, yung espasyo na ibinigay sa atin. So we have to capacitate ourselves, we have to read, we have to learn more about youth, peace, and security, at kung ano man ang ambag na pwede natin gawin. At pag sinabi nating ambag, no, hindi yan kailangan ng malaking ambag. Pwede yun sa community. Like ginagawa ni Riza, no, sinabi niya kanina, tumutulong sa apektado ng bagyo o mga taong apektado ng volcanic eruption. Possible yon na parte pa rin yun ng peace. Kasi paano tayo makakasulong ng mga advokasya kung tayo ay hindi peaceful? May mga iniisip tayo, paano yung bahay natin, paano yung mga kamag-anak natin, fit ba sila? Diba? So, ang peace ay, napaka-importanting advocacy kasi parang ano siya parang glue, no? Parang na nagbubuklod sa mga advokasya. Kasi, for example, sa amin, sa medisina, paano namin masisiguro na healthy ang komunidad kung merong giyera, kung merong violence or merong abuses na nangyayari sa loob ng bahay, di ba? So, we make sure na in order for the people to be peaceful, dapat healthy sila. Pero at the same time, in order for them to be healthy, kailangan din nasa peaceful environment sila with peaceful people, no, around them. So again, no, marami ako nasabi pero siguro going back lang sa question ni Akim, kung paano ba ang kabataan, ano ba importansya ng mga kabataan sa pagsulong, no, ng kapayapaan. Una, napaka-importante kasi nga ginawa na ng United Nations, no, naniwala na sa kabataan na okay, may kapasidad ang mga kabataan, may magagawa sila. So tulungan natin ang mga kabataan para isulong yung mga dapat nilang gawin. Kasi sila yung mga may magagawa din, no? May magagawa din tayo kahit kabataan tayo. So, paano natin yun magagawa? You just have to start somewhere. Start small, little by little, understand things, like engage in your community, and from there, you will be able to see, no, how you can contribute in a bigger picture or in your own context in your community. So sana nasagot ko, Akim. No. Doon pa lang sa sinabi mo kanina na no, yung tungkol po doon sa United Nations Youth for Peace and Security, yung pagbibigay ng spasyo sa mga kabataan, no, to have decision making, to advocate, ganon. So isang malaking factor na yun for us na tawag neto na magkaroon ng saysay etong pagdaigdigang araw ng kapayapaan para sa mga kabataan. So, dahil nga nabanggit niyo po yun kayo so tatanungin ko po itong tatlo nating kasama po sa Kalambag. So, dahil nga binigyan tayo ng espasyo, no, na mag-decision, na magtawag neto, na mag-advocate, yung parang tayo mismo na yung mag-i-initiate, no, sabi nga ni Sir kanya, no, ni Kuya Junbert, hindi kailangan na malaking ambag talaga. Kaya sa atin dito sa Kalambag. So, sa inyo ba, paano nyo ba gagamitin yung espasyo na binigay sa atin, no, para mag-initiate, no, para sa kapayapaan ng atin? Kanang sino man, sarili natin o yung mga tao sa komunidad natin. Sige, unahin natin si Raisa. Salamat, Raisa? Kuya Akim. Ako naman, syempre, minamaximize ko yung space na yon na ginawa para sa atin sa pamamagitan sa pag-join ng syempre mga organizations na alam kong makakatulong sa akin para ma-maximize yung space na binibigay sa atin. And isa na yun, syempre, ito yung participation natin sa Kalambag kasi bawat episode, meron tayong mga guest and iba-iba yung mga guest na yon. Sa pamamagitan ng mga guest na yon, natututo ako ng mga bagay na
hindi ko natutunan dati. And yung mga thoughts na yun na nakukuha natin sa ating mga guests, kagaya ngayon na kay Kuya Junbert, marami akong nakuhang mga new informations, kagaya nung youth, peace, and security agenda ng UN. Sa totoo lang, ngayon ko lang yun nalaman na meron palang mga ganun. So, sa pamamagitan nun, natututo ako ng mga ibang bagay, and doon naaano yung tawag dito, parang naano yung mind ko na what if mag-try tayo ng ganito, what if try natin sa ganito. So doon yung curiosity ko is tawag dito, hindi ko siya ma-translate sa Tagalog, basta yung curiosity ko parang nabubuhay siya, and yun na encourage ako na sumali sa mga organizations na alam ko makakatulong sa akin, and para ma-feed niyo ba yung mga curiosity ko sa buhay. Pero syempre pinipili ko din kung ano yung sasalihan ko, and inaalam ko din kung ano yung mga good and bad effect ng mga sinasalihan ko na maaaring maka-harm or maka-contribute sa syempre sa growth ko bilang estudyante, and syempre member ng community. So, yun. Ayun, maraming salamat no pag-join pa lang doon sa mga organizations no na maaaring makatulong sa atin no. It's a malaking impact na yun para hindi naman sa ating sarili, maging sa community na rin. So, ikaw bahana, alam kung ano, marami kang isasagot ngayon. Para basta yung binigay sa atin na espasyo o space para makatulong sa pagkakaroon ng kapayapaan o pag-advocate, saang bagay mo ito gagamitin? So, ayun nga po, tulad sa layunin ng Kalambag na marinig yung boses naming mga kabataan. Ganun din po yung ginagawa namin sa Lakas as a representative tsaka spokesperson din po ng Lakas. Dahil bilang nakatatanda na rin sa kanila dahil kami na yung nakatapos doon. So, bilang ate rin po sa kanila, unang-una, naging malaking, lalo na po sa Kalambag, naging malaki po talagang opportunity na may Kalambag. Kasi doon pa lang po sa party na nalaman namin kung ano pa pala yung mga naidadagdag. Like, naging bago sa pandinig po talaga, lalo na sa akin, yung espasyong binigay, may binigay na po palang espasyo, gano'n. Lalo na sa mga ITs na AITA na katulad namin, marami-rami pa rin talaga sa amin ang hindi nakakaalam ng karapatan nila bilang isang kabataan. So, ayun nga po, naging liwanag talaga na malaman, lalo meron na para talaga kami, meron na talagang nilabas na ganyang bagay. So, nagagamit naman po namin yan dahil sa Lakas po kasi ay binibigyan kami ng pagkakataon na sabihin at i-share kung ano yung saloobin rin namin. So, yan po yung number one rin na rason kasi kadalasan po kasi talaga sa aming mga ITs na AITA is nakakaranas talaga ng dinalingid sa kaalamang nakakaranas ay diskriminasyon. Ngunit, kaya yun po yung number one rin. Ginagamit namin yung nalalaman rin namin, lalo na sa aming mga ate at kuya na rin nila, isinashare namin. Mayroon programa ang Lakas na pinag-uusapan po talaga. Ini-explica mula bata hanggang sa matanda. Hindi lang po, kay Clara po sa Lakas High School po, hindi lang po bata ang nag-aaral, kundi pati matatanda rin po. Para yung knowledge na meron kami, hindi lang kami yung umuusbong, kumbaga pati rin po yung matatanda rin sa amin. Para yung knowledge, mas lumawak siya, hindi lang siya nasa iisang lugar lang. Ganun po. And yun, ginagamit po talaga namin yung opportunity na baka gawa pa ng mga bagong programa, lalo na sa panahon ngayon na sabi nga ng marami, sabi nga po sa isang piyesa ni Sir Yves Fabregas,
ay taa ka, aahon ka, hindi ka mangmang. Ganun din po sa bilang kabataan. Naging motto rin po namin yung kabataan ka, may magagawa ka, at hindi ka mangmang. Ayun. So, yun nga po may share ko sa tanong ni Kuya Aki. Ayan, maraming salamat, no, naway magsilbi kang tulay, no, kaya sinabi ni Kuya Junbert, no, yan, magandang tulay ang Kalambag, no, para sa paghahatid ng magandang. Ito naman, Daisy, baka may gusto kang idag. Okay po, sang-ayon po ako sa sinabi po ni Ate Hana po at ni Ate Isa po. Tulad na lang po ng pagkipag-ugnayan po natin sa mga community efforts po, at sa paggamit po ng social media po sa pagbahagi po ng mga inspiring stories, mga ganun po. At maaari rin po kayong mag-organisa ng mga, yung mga youth-centered peace talks o mga workshops po upang ipakita po na ang bawat kabataan ay may hahalagang papel po sa pagbuo po ng mapayapang lipunan o komunidad po. Yun po. Ayan, maraming salamat, no, kasi nga makikita natin, no, may espasyo na binigay sa atin, no, ng UN, at yun yung sa pagdating sa decision making, ganon. Of course, meron na tayo niyan. Ngunit kung ating titingnan ay meron pa ring mga may mga challenges pa rin na kinakaharap tungkol sa paggamit ng espasyo. Hindi maiiwasan yan na in every step, pero talaga tayo makakaharap ng mga barriers. Kaya nga gusto din natin malaman, no, ano kayong pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga kabataan sa pag-promote ng kapayapaan. Kasi nga, di ba, mga tayo tawag dito, sa mga peace warrior tayo. So, dahil meron tayong espasyo, may mga barriers talaga. So, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap natin mga kabataan sa pag-promote ng peace? So, of course, kailangan mauna talaga kay Kuya Junbert. Maraming salamat, Akim. Napaka-importante, no, lahat ng sinabi ni Riza, ni Daisy at ni Hana na mag-participate tayo, no, sa mga community efforts, join organizations, at sumali tayo sa kung anong pwede nating salihan upang makaambag tayo sa ating lipunan. Sabi nga ni Hana, no, hindi lang tayo kabataan tayo. At hindi magagawa tayo. Kaya naman sa paggawa, pero tama din yung sabi ni Akim, no, na sa paggawa natin ng mga efforts na ito, may mga hadlang at mga barriers talaga tayong nahaharap. So una na, syempre, let's be honest, no, budget talaga. So we always ask people, especially mga high level or mga officials, or for example mga nasa power, no, to support our causes, kasi napakahalaga na una, hindi naman tayo nag-org lang or hindi tayo full-time na nagtatrabaho. Tayo ay mga estudyante, tayo mga kabataan na nakadepende lang din minsan sa kung anong meron sa ating community, sa kung anong meron yung organization natin or family natin. Kaya isang napaka-importante na sinusulong na okay, may espasyo tayo, meron tayong right to decide on what is best for our generation, pero we also ask the support of the older generation to support us, especially financially. And let's admit, kasi napakakailangan ng pera, ng budget, para mas maisulong natin ng mas malawakang mas malawakang ambag. So, ayun, una talaga is pera or financial, yes. Pangalawa is capacity building. Sometimes, maraming mga kabataan, alam nila na okay, may power ako, may espasyo ako, may magagawa ako, pero hindi sila nabibigyan ng opportunity para mas lumawak ang kanilang kaalaman o mas maging epektibo sila sa paggawa ng mga activities or mga programa nila. So napaka-importante na may mga gawin din ang mga government or yung mga organizations para mas matulungan yung mga kabataan na mas maging more equipped, no, in terms of doing community projects, creating programs. And lastly, siguro isang hadlang din is ayun lang, may stigma pa rin kasi, lalo na sa konteksto natin, na minsan pagkabataan or bata ka, parang
ginagamit ka lang minsan, parang we are being tokenized. So, alam mo yon, pag may mga programa, sometimes ini-include yung mga kabataan para may sabi na, okay, may mga kabataan kaming sinasama, pero hindi naman tinatanong kung ano ba ang problema talaga natin o ano ba yung pwede nating maiambag. Minsan ginagamit tayo bilang isang token, yun nga yung sinasabi, no, na parang pangpaganda lang ng mga programa or sometimes, yun nga. So, napaka-importante na bilang kabataan din, alam dapat natin kung ano yung dapat natin pwedeng gawin. Kasi pag alam na natin ang mga pwede nating gawin, pag may mga organisasyon na gusto yung tulong natin, mas makakaambag tayo ng mas epektibo. Kasi alam natin kung ano ba yung pwede nating gawin. Hindi lang attendance o hindi lang mag-participate or makinig ng talk. May magagawa tayo. Siguro yun yung tatlo, no? Financial support talaga. Like, kailangan ng tulong financial para mas mapaunlad natin ang ating mga programa. Pangalawa is sorry. Yung pangalawa is mas i-equip or i-capacitate yung mga kabataan, no, para mas maging magaling pa sila sa paggawa ng community project at syempre mas epektibo, no, yung paggawa ng mga programa sa community. At pangatlo is alamin talaga kung ano yung magagawa natin para maiwasan natin na tayo ay token lang or no, disenyo lang sa mga programa at magagawa natin yung mga dapat talaga nating gawin kasi yun yung mga binigay sa atin na privileges as bilang kabataan na pwede nating maiambag. Yeah. Naka-mute ka ata, Akim, sorry. Ayun, nakamute ako, sorry na. Tama, no, na yung budgeting, tapos, especially yung capacity building, on budgeting talaga, yun yung dapat talagang matutunan ng mga kabataan. Kasi nga, yes, baka may fund naman, pero yung allocation, pag-allocate ng fund, doon naman magkakaproblema. Ayun, so, kailangan na matutunan ng mga kabataan, no, yung capacity building on budgeting. Pagdating sa budgeting, kasi nga, yes, may mga campus organizations tayo here, no? Alam ko ilan sa atin is membro doon, and kung nasa ano, tayo sa CCQ or state colleges, may fund something, oo. May fund na naka-allocate, no, mula sa fund ng university. Kaya kailangan talaga na magkaroon ng allocation o yung proper allocation ng pera. And if NGOs naman, of course, no, meron din naman tayong mga support minsan, no. Pero ayun din, kailangan talaga natin ang capacity. Sabi ni Sir din kanina, yung parang inad lang tayo doon just for ano lang, may youth na kasama, ganun. No? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang purpose, no? When it comes on pag-advocate ng peace, ganun. No? Kasi lahat naman tayo, no? Lahat ng sectors, may contribute naman pagdating sa peace, no? Kaya din sa education, ganun. So, mahalaga, no, na malaman natin yung mga barriers na yan. Ikaw ba, Hana, ikaw yung nakikita ko sa harapan ng screen. So, ano ba yung mga since meron ka rin mga advocacy, gano'n, no, with peace, gano'n. So, ano yung mga mo, ano yung mga hamon na kinakaharap mo sa pag-promote ng kapayapaan, especially dyan sa lakas? Okay po. Sa lakas po kasi, number one talaga na pinaka namin is yung yung self-confidence. Pinaka number one namin na talagang nilalabanan. Kasi nilalabanan namin yung talagang yung pagkababa ng self-confidence dahil nga po kadalasan talaga nangyayari yun na mayroon talagang circumstances talaga sa lakas na may mga bata na nag-aaral sa bayan pero yun nakakaranas talaga siya ng discrimination. Number one po talaga bukod sa yun tama rin po yung kay sir, yung number one din po talaga yung financial. Kasi po talaga is madalas marami hindi na siguro hindi na ganun karami sa ngayon. Pero noon po kasi maraming history talaga na nag-i-stop ang bata sa pag-aaral dahil sa financial problem. Susunod na niyan po pagkatapos ng financial problem is yung communication yung pakikipag-communicate nila sa labas. Sumunod naman po is yung discrimination. Yun, may tatlong bagay talaga na yun po talaga yung
yung mini-maintain ng lakas na labanan. Which is yung dapat yung lakas maging matatag lalo. Kasi hindi, sabi nga po ng teacher namin noon na hindi habang buhay nandito kayo, hindi habang buhay junior high school kayo, hindi rin habang buhay senior high school kayo. Darating yung araw na lalabas kayo. So, isa din po talaga yun. Bukod po sa tatlo rin po na bagay is yung financial, yung self-confidence ng bata, at saka yung discrimination. Number one, bilang estudyante rin talaga, naranasan rin po talaga namin. Kami na rin po kasi, syempre, dahil nga sa aming mga senior high school, umabot po kami sa point na so ma-share ko lang din po, story time na nag-OJT rin po kami. Nag-OJT kami sa munisipyo. So, nag-OJT po kami sa munisipyo and after, may mga time talaga na kahit mas matatanda na sa amin, tinitignan nila kami ng mula ulo hanggang pa. Like, parang naiisip talaga yung self-confidence namin nang lulumo kami na estudyante na kami pero yung discrimination hindi pa rin talaga natatanggap. Number one po talaga yung laban lalo na ng tribo na meron kami na kinabibilangan namin sa lakas. Pero yun nga po, mini-maintain talaga namin sa lakas na paangatin pa yung self-confidence nila at saka matuto sa buhay. Na habang junior high school pa lang po, hinuhubog na ng mga teachers ng lakas, yung mga bata, na pagdating ng araw, hindi lang kayo nandito lang. Mangarap ng mangarap kasi pagdating ng araw, hindi naman na habang buhay na, andun yung mga teacher namin para sa kanila mag-advise. So, yun po, may tatlong bagay lang talaga rin na pinaka number one, bilang sa aming mga estudyante ng lakas na nararanasan namin yung financial at saka yung self-confidence ng bata at saka yung discrimination. Yun lang po talaga yung pinaka main reason kung bakit ang marami pa rin talagang mga estudyante ang nag-stop mag-aral. At saka hindi na nagpapatuloy dahil nga sa hiya sa sarili. Parang iniisip talaga nila na napakakaiba ng ganun nga po. Pero dapat hindi rin talaga namin nararanasan. Na hindi naman talaga dapat na pinaparanas, ganun. So, yun po yung tatlong bagay rin na yun yung pinanghahawakan namin na nilalabanan talaga. Number one, lalo na sa amin mga IPs ng Zambales. So, yan, back to you, Kuya Aki. Ayan, maraming salamat, no? Talagang realidad, no, na diskriminasyon ay talagang nagiging hamon din. No, lalo na yung mga, doon din, parang stereotypes na rin, no, may mga naisip na sila kaagad kapag nabanggit yung tribo nyo, yung tribo namin, lain ako sa Ubuman po, gano'n. Pero realidad, oo, totoo. Sige, ikaw Daisy, baka may dagdag ka tungkol sa hamon na mari kinakaharap ng mga kabataan sa pag-promote ng kapayapaan. Yung pinakamalaking hamon po, yung pagharap po sa yung mga misinformation po at mga hates na mabilis kumakalat sa mga social media, ganon, dahil madalas po nagiging biktima po ng disinformation ang mga kabataan na nagdudulot po ng mga hindi pagkakaintindihan po. Yun lang po. Ayan, talagang misinformation o yung mga fake news, no, nang bilis kumalat, no? Oo, tapos, ayun, madaling maniwala ka, gano'n. Kahit malaga talaga yung fact check natin, no? Na kapag of course, uso talaga yung mag-scroll tayo sa social media, gano'n. Kapag may nababasa tayo, no, talagang mahalaga yung fact check talaga na matutunan natin kung tama ba o anong pa yung tawag nito? Legit source na kinuha natin, kanino siya nanggaling, sa kaninong media siya galing, gano'n. So, mahalaga na natin, no, mag-take. So, dahil nga may mga hamon, no, nabanggit yung mga hamon, so, ano may yung hakbang na pwede natin gawin, no, bilang mga kabataan, no, para mapakita ang suporta natin sa mga kabataan despite na may mga hadlang. So, of course, Kuya Junbert, no? Yes. Baka, Sige. Thank you, Akin. para po sa'yo. So, ano nga ba yung pwede nating gawin? Ulit, no? Like, ulitin ko lang, sabi din, I think na napaka-importante, no? Yung sinabi ninyo kanina, na we should start from somewhere or we should start from something. So, it might be small, it might be big,
but you just have to start anyway. So join organization, join a community, volunteer program, or volunteer in a cause na kahit hindi mo pa totally nalaman kung ano nga ba yung totally alam, no? Kung ano talaga yung goal ng minsan nung mga volunteer programs na yun. But if you're interested, you can always volunteer, no? Even kahit ikaw lang, kahit wala ka minsan kasama. I'm sharing this because ako din nagsimula bilang isang volunteer lang din. Hindi ko inisip nung high school na magiging isang peace advocate ako or magiging humanitarian action advocate ako. Sumali ako sa mga gender equality ng mga talks, environmental sustainability, we have farming, we have industrial farming, a lot of things, no? Pero mas nakita ko siguro yung ambag ko, yung kakayahan ko sa larangan ng peace, no, and security. So sinishare ko to kasi kung saan man ako ngayon, hindi yon naging instant na bigla na lang isang araw, no, ay gusto ko mag-volunteer or maging advocate ng peace. Iyon ay isang sistema, naging process siya ng paulit-ulit na pagsali sa mga peace programs, peace volunteers, at doon ko natutunan mahalin ang advokasya ng kapayapaan. Dati, nag-volunteer ako sa iba't ibang lugar at mas nakita ko yung aking kakayanan at aking maitutulong nung nakapag-volunteer ako sa isang detention center sa mga children in conflict with the law sa Bacolod. So ulit nga parang yung mga children in conflict with the law, sila yung mga 18 years old and below na nakakommit ng crime against the Philippine laws. At bilang isang Boy Scout, nakita namin na may kapasidad kami bilang isang Boy Scout at mga estudyante na i-share kung ano man yung mga natutunan namin at makatulong also sa mga bata sa loob ng mga detention center or rehabilitation center. Kaya nung high school, doon nagsimula siguro yung interest ko talaga sa peace advocacy kasi nakita ko kung anong ano yung benepisyo na mabibigay namin sa simpleng pagturo o sa simpleng activities na ginagawa namin sa loob. Dahil ang mga rehab centers na ito or detention centers na ito, minsan hindi alam ng mga karamihan na may mga ganito pala. At ang mga bata na ito ay biktima lamang ng circumstances like kahirapan, abuses sa loob ng pamilya, peer pressure, at hindi nila kasalanan minsan talaga na makapag-commit ng crime. Dahil nilagay sila sa ganyang circumstance, minsan wala silang choice kundi gawin o makapag-commit sila ng crime. Kaya kailangan na tulungan sila para paglabas nila ng detention center ay mas maging produktibo at maging produktibong mamamayan at citizen sila ng ating bansa. Kaya yun nga, siguro start little lang talaga. It doesn't have to be big. You have to really start from somewhere. And then from there, just learn more and make yourself capable. Sabi nga ni Akim kanina, no, like, napaka-importante kahit sa simpleng budgeting, sa simpleng project management, alam natin kung ano dapat ang ginagawa natin. Dahil pag alam na natin, i-share natin sa ibang kabataan at makakatulong din tayo sa mas maraming kabataan na naghihintay, no, ng ating tulong. Share ko lang din lastly, medyo ang dami kong nasabi, pero palagi ko dito sinasabi na ako ay pinuno. Ako ay naging isang pinuno dahil pinuno ako ng iba. Kaya sana kung ano man yung mga pinuno sa atin ng mga tao sa paligid natin, i-share din natin para mas makapuno tayo ng iba't ibang kabataan at marami sa atin maging pinuno sa future, no? Ayun lang po. Ayan, maraming salamat, no? So, simple way, no? Tama, si Sir. Kasi si Kuya Junboy, kasi kami rin dito sa Kalambag, no? Dito rin kami nag-start na mag-advocate, ganon. Kumbaga, naging stepping stone namin si Kalambag to find our purpose, no? Na mag-advocate in different matters, no? And in Kalambag po kasi we are general at hindi lang isang topic o isang issue ang pwede namin talakayin, kundi lahat na rin as long as involved po si kabataan. And lalo-lalo na sa education. So napakagandang paraan, no, yung pag-join natin sa different organizations. Hindi lang i-promote yung child participation, maging dagdag self-confidence rin sa atin at mas mapagtibay yung ating sarili. So baka may gusto kang idagdag Hana, sige si Hana.
Kuya Akin, pwede po bang pakiulit yung natin, yung question natin para i-take up Ano yun, Hana? Di ko masyadong marinig. Oo. natin. Ah? Yung question po natin. Yung question. Yung question. Okay, sige, sige, sige. So, yung question natin is kumbaga, ano yung mga hakbang na pwede nating gawin? Kasi nga nag-mention tayo kanina ng tungkol sa mga hamon. Dahil may mga hamon, so ano yung mga hakbang na pwede nating gawin para kumbaga ma-advocate natin yung pag-promote na peace o kapayapaan despite may mga hamon na nakaharap natin sa bawat pagsulong ng kapayapaan. Ayan. So, ayun nga po. Katulad ng sinabi ko po kanina, sa lakas po is talagang pinagpupukusan talaga po ng lakas mismo yung mga bata na alam nila na nanghihina, lalo na yung hindi pa kaya yung sarili. So, may mga programa po ang lakas na talagang tinutulungan na umahon ng isa't isa. Na sabi nga po nila, humahakbang kami, dapat hindi lang kami lang humahakbang tayo lang. So, may programa po ang lakas na iniexplika po ng iniexplika po ng mga guro namin kung gaano nga ba ka-importante ang pagiging kabataan. Or kung ano ba yung mga ambag natin bilang kabataan. So, ayun po. Ayun, no, talaga. Tulad ng sinabi ko, marami talaga po na yung nakastream po kasi is dahil nung nakaraan po, di ba, nagkaroon ng Touch a Friday na tinatawag ang mga pinatupad ni Sara Duterte last time. Ginamit yun bilang dahilan para po mas lalong patatagin yung ang lakas. Patatagin yung puso ng bawat estudyante sa lakas. So, Touch a Friday, ang number one po talaga na lalo na tinuturo is yung bukod sa academic, andun din po yung mismong asal na dapat pinangangalagaan bilang isang estudyante or bilang isang kabataan. So, number one po talaga sa lakas is malaman muna ng lahat or malaman muna ng mga teacher, malaman ng matataas kung ano nga ba yung problema, ano nga ba yung dapat solusyonan. Kasi sabi niyo nga po, kung may hamon, syempre may solusyon. So, yun nga po, ginagawan pa rin po hanggang ngayon ng mas marami pang programa ang lakas para lahat ng yung mga darating pang henerasyon maabutan pa po nila yung mga programang ginawa para umangat din sila. Pare-pare, sabay-sabay na hakbang patungo sa future na maganda. So, yun nga po. Number one, yung talagang po kami. Yung service namin bilang isang kabataan, lalo na kami na mga wala na sa lakas, ibig sabihin parang lumabas na po sa lakas. Pero yun, kami pa rin ang talagang sandigan. Kumbaga kami pa rin po yung umaagapay sa lakas kapag kailangan nila ng service, lalo na sa aming mga kabataan. Kasi marami pa rin po talaga ang hindi alam ang mga karapatan ng bawat isa. Marami pa rin po talaga na alam kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, yun po. Marami talagang, may mga programa para talaga na kailangan pang improve. So, yun yung kailangan na ngayon po na inaayos at saka sinasa puso pa rin po ng bawat isa na makagawa pa. Hindi lang po sa mismong lakas high school, kundi pati rin po sa buong community. Kasi ang lakas is hindi lang po siya pang estudyante lang. Hinahandle din po niya yung buong community ng lakas. Ayun. Ayan, maraming salamat po. Kumbaga, hindi pa tapos yung mission mo, Hana. Kasi sa labas ka na ng lakas. No? Hindi pa tapos yung mission mo, no? So, maganda na parang bumabalik-balik ka pa rin sa community mo to do your, kumbaga, parang passion na rin sa'yo, eh. It's lifelong commitment na ganon, tumulong sa mga kabataan, no? Lalo-lalo na sa pagtulong ng kapayapaan. So, ikaw naman, Daisy, no? Ano naman yung mga, yung mga hakbang na
pwede nating gawin para sa pagsuporta sa dito, sa pag-promote ng kapayapaan, sorry, despite na may mga hadlang. Yes po. Ang mga kabataan po ay maaaring magpakita ng suporta sa kapayapaan sa pamamagitan po ng, kagaya po ng sinabi ni Kuya Junbert po, yung pagsali sa mga advocacy groups at gaya po ng pag-promote po ng mga non-violent communication po or pagkilahok po sa mga proyekto o events po na nagtuturo po ng pagkakaisa at pagrespeto po. Maaaring po tayong maging aktibo po sa social media, ganon, sa pagpapalagana po ng mga mensahe po na para po sa pagkakaintindihan po or pagtutulungan po ng bawat isa po. Yun po. Ayan, maraming salamat din po. Yung talagang pag-join sa mga organization. Of course, yung mga positive na mga organizations na talagang may maitutulong, no, sa ating komunidad, just like yung mga sports, ganon, and yung parang pag-spread ng awareness, kasi marami yan sa ating community. Tayo yung may spasyo na tayong binigay, so binigyan natin ng spasyo, kumbaga, so tayo na lang yung parang ikilos para magkaroon na, of course, bago improvement when it comes sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa ating bansa. Dahil nga dyan, no, so paano kaya natin mahihikayat? Dahil nga meron tayong mga hakbang, no, so paano natin mahihikayat yung iba pa nating mga kapwa kabataan na maging bahagi sa mga inisyatiba para sa kapayapaan? So, ano yung mga natin, yung mga ways na sumuporta rin sa mga inisyatiba natin tungkol sa pagtulong ng kapayapaan, no? Dahil ano po, magaling si Kuya Junbert, magaling si Kuya Junbert dyan. So, ikaw na bahala, Kuya Junbert. Joke Sige, lang. salamat, Akim. Siguro, una, sa Scouts kasi, sa Boy Scouts, tinuturuan kami ng learning by doing. So, matututo ka pag ginagawa mo. So, siguro, isang epektibong pamamaraan upang mas may kahit natin ang mga kapwa natin kabataan is isali natin sila sa mga programa, isali sila sa mga advocacies na mga ginagawa namin. At pag sinabing isali, hindi lang isali na sasama lang sila at manonood. Pwede yon sa una, pero mas mabuti na bigyan din sila ng role, ng espasyo at ipaintindi sa kanila na more than their presence, may magagawa at may maiaambag sila sa kung ano man meron sila. Natutunan ko din, no, dahil sa mga friends ko, may mga activist na friends, may mga friends kang magagaling sa paggawa ng publication material sa social media, may mga friends na magaling mag-host, may mga friends kang magaling sa policy making. So siguro ito yung nagpapatunay lang, no, na hindi basta-basta na isang path lang tayo lahat. Pwede tayong magkaroon ng iba't ibang path as long as we all still unite and partner, no, for a certain goal. So kailangan natin ng mga activists, kailangan natin ng host, kailangan natin ng writers, kailangan natin ng iba't ibang talento para mas maipalawak ng ating advokasya. So siguro yun yung una, learning by doing, engage people, know their strengths, ask them, and then consult with them how they can contribute sa mga activities. And second is to never stop siguro. Kahit mahirap minsan, kahit hindi nagme-make sense yung mga ginagawa natin, like patuloy lang natin na gawin as long as alam natin na ito'y nakakabuti at ito'y mabuti, no? May malaking ambag itong maidudulot sa huli. So, minsan may mga times talaga na parang naiisip natin na alone tayo o wala tayong kasama. Minsan may mga times na parang ang hirap gumawa ng activity dahil sa kung ano man yung mga ginagawa natin sa buhay. Pero isipin talaga natin na kung kailangan magpahinga, kung kailangan matulog, kung kailangan huminto muna, pero wag tayong mag-give up, no? Ituloy natin yung mga causes and mga advocacy na gusto nating isulong dahil ito yung isang way din na mas may ipapalawak natin at mas makikita ng maraming tao kung ano nga ba yung mga dapat gawin at saka yung ano yung mga
at mga opportunity kung saan sila pwede mag-ambag. So siguro dalawa lang muna for now. Yun, learning by doing, let other people engage also in what you do. And second, to never give up. Continue despite whatever the challenges it may be. Oo, tama po John. Kasi parang sa body rin kasi yan po na of course yung iba-ibang organisms o mga organ system ng katawan is may kanya-kanyang may kanya-kanyang assigned function. So parang sa advocacy rin yan, kailangan natin sabi ni Kuya Junbert, kailangan natin ng activist, kailangan natin ng host, kailangan natin ng ganito, ganyan, para mas maging strong yung pinaglalaban na advocacy, lalo na sa kapayapaan. So, parang parts lang din yan ng body natin na kapag kung wala yung isang part, hindi rin, parang hindi rin hindi rin tawag nito magiging, kumbaga parang may siya, may something malfunction, oo. Kaya kailangan ng mga components, oo, mga ganon. So, sige, ikaw naman si Daisy Bato, ay si Daisy. Muntik ko nakalimutan pangalan mo. Oo, si Daisy. So, para ba sa Daisy, paano natin mahihikayat yung mga kapwa nating kabataan na maging bahagi ng mga inisyatiba para sa kapayapaan? So, sige. Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina po. Yung mahikay sa magitan po ng pagpapakita ng halimbawa sa sarili nating mga gawa. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, yung pagkipag-ugnayan po sa mga community efforts po at yung yung pagsali po sa mga pag-organisa po ng mga youth-centered peace talks po at yun lang po. Yun lang po yung mga idadagdag. Thank you po. Okay, thank you so much, Daisy. No? Kasi nabagit mo rin kayo tungkol sa social media. No? Pwede rin natin magamit yung mga social media platforms natin, gaya ng Kalambag. No? Pero magulo ako nag-start na yung para mag-share post ng tungkol sa autism spectrum. Of course, may kapatid ako na autism spectrum, no? And of course, no? Dahil nga, fan na fan tayo ni Michelle D. Oo. So, ayun, na tawag nito, parang gusto ko rin siyang isulong kasi nga, di ba, a lot of people think that this kind of person are, tawag nito, mga retarded, ganon, yung parang walang kwenta sa mundo. Yung parang ganon yung tingin nila na mentally disabled but they don't know behind autism. So, parang yun yung parang gusto, parang kung meron man ako mga vacant times, ayun, school ako about autism. Then, if may mga magagandang quote or magagandang mga post tungkol sa autism na talagang magbibigay knowledge sa of course, sa mga Facebook friends ko is, sinashare ko yan. Ang last part ng sinare is, yung parang autism is not not a disability. It's a different magandang initiative yun na kahit na nasa bahay ka lang, gano'n. Hindi naman sabihin nasa bahay lang. Yung parang kahit yung konting time mo na mag-scroll ka, you can use that para mag-advocate, gano'n, to spread awareness, no? Para, of course, para magkaroon din ng peace, no? Peace of mind sa lahat ng peace of mind sa lahat ng mga autism, peace of mind din sa lahat ng mga, of course, mga tao na, mga netizens na malaman nila ang tungkol sa autism. Sige, Hana, baka may gusto kang idagdag kung paano natin mahikayat ang kapwa natin kabataan na makisabay sa ating mga inisyatiba para sa kapayapaan, lalo-lalo na dyan sa lakas. You're representing. Yun nga po. Yung sinabi, ganun din po naman, tamang-tama talaga rin yung mga sinabi nila. Kuya Junbert at saka Ate Daisy. Yun talagang, huwag po kayo mag-alala. Yung mga niyo po, ay napapanood rin po sa lakas. So, napakalaking bagay rin talaga yung pakikipag-cooperate ng bawat isa. At syempre, sabi nga nila, simulan mo sa sarili mo para maging magandang imahe ka rin sa ibang tao. Yun. Laging sabi rin po ng aking ina na bago ka magsilbi sa iba, pagsilbihan mo muna yung sarili mo. Ganun din sa pagmamahal, bago mo mahalin ang iba, mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi unang-unang imahe na makikita ay ikaw muna bago ang ibang tao. Ayun, yun lang po yung gusto ko na ipaabot sa lahat. Ayan, no, kumbaga,
ayan na, kumbaga parang ano siya, yung you cannot give what you don't have, no? Parang nga nagsisimula sa ating sarili no, na dapat yung sarili natin, unahin muna natin. Yung sa pagiging makasarili, kailangan natin mas patatagin yung sarili natin para sa ganon ay, sa pagsulong ng kapayapaan ay, mas lalo nating mapapalakas yung sarili natin o mas lalo natin mapapalakas yung advokasya natin tungkol sa kapayapaan. Lalo-lalo na sa mga kabataan. Kasi kailangan natin yan. Lalo na kasi, sabi ni Kuya John Bert kanina na ay mga kabataan, of course, kadalasan sa atin ay nag-aaral pa, may nasa college, lalo na sa college, no? Especially si Kuya John Bert, Doctor of Medicine, no? So, talagang, no? Parang, may pick pa ba si Kuya John Bert? Pero alam ko meron, no? Kasi alam kong kaya niyang mag-handle ng stress. At dahil dyan, no? So, ano naman yung mensahe o aral na nais nating iparating sa mga kabataan para sa pandaigdigang aral ng kapayapaan? So, ano yung mga mensahe natin na gustong ibigay sa ating kabataan tungkol sa para sa pandaigdigang araw ng kabataan? Eh, Dahil ikaw po ang laging nauna, Kuya Junbert. Sige, so siguro dalawang bagay lang yung gusto kong i-share bilang end, no, last message for all the viewers on this day of peace. Una is palagi nating tatandaan kung bakit nga ba ginawa yung araw na ito. Ito ay ginawa para magkaroon ng isang araw lang na merong ceasefire and non-violence. Isipin natin na sa 365 days na binibigay sa atin, may isang araw na in-encourage lahat na walang violence at walang putukan na mangyayari. At sa araw na iyon, sa araw na ito, may mga taong siguro hindi nakakapag I mean kahit isang araw lang siya. Nabibigyan ito ng mga perpetrators, yung mga nag-iisip ng giyera, no, ng panahon para mag-isip kung ano ba yung mga gagawin nila. So siguro napaka-importante lang na i-internalize natin kung bakit nga ba may International Day of Peace. Second is we have to remember that when we do things, let's not forget our head, our heart, and our hands. So always remember na when we do things, it's not just about puro emotion or passion. You always have to think, is this factual? Is this necessary? Is this beneficial to the people I will be doing? Heart, no? Hindi din pwede puro utak lang. Kailangan ng passion, kailangan ng heart, ng emotion, no, para makatulong tayo ng more genuinely and more sincere. And also hands, binigyan tayo ng dalawang kamay para i-extend ito sa mga nangangailangan. Kaya i-combine natin yung tatlo na ito, pag-iisip, heart, no, and yung kamay natin para makatulong tayo. Kasi bilang kabataan, sabi nga ni Hana kanina, no, hindi lang tayo basta kabataan. Tayo ay kabataan, hindi tayo mangmang. May magagawa tayo. May mga espasyo na binibigay UN Resolution for Youth, Peace and Security. May mga iba't ibang organisasyon na naghihintay sa iyo para ikay sumali lang at makatulong. Kaya wag natin, no, sayangin din yung oportunidad na meron tayong lakas bilang kabataan, meron tayong oras bilang kabataan na ibahagi ito. Sabi ni Riquelino, isang national artist natin, na wag tayo maging madamot sa iba. Paminsan-minsan ibahagi natin ang ating mga oras at ating mga sarili sa mundo, dahil hindi tayo parang hangin lang dito sa mundo na dumadaan at walang na dumadaan lang. So kailangan natin gawin or ialay din paminsan-minsan yung mga sarili natin, ang oras natin para mas makatulong tayo sa iba, lalo na sa mga advokasya ng kapayapaan. At last na lang siguro, always remember na ang kapayapaan ay hindi lamang po ang absence of war or kawalan ng mga pandaigdigang no violence or abuses. As we mentioned a while ago, ang kapayapaan po ay napakalawak. Maaaring kapayapaan sa sarili, kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa sa loob ng ating mga bahay o sa ibang sa ating interaction. Maaaring ito ay tungkol sa health, farming, climate change, gender equality, whatever advocacy, it is connected to peace. So let's not forget also, no, to always, as I've mentioned a while ago, internalize what this day really is. Use our minds, our hearts, and our hands to contribute, and to always, again, act
no, based on whatever advocacy, kung saan ka man mas interested, may we always remember peace and may we always partner with organizations that work on peace para mas may palawak natin ang kapayapaang advokasya. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, no? Parang, yung sinabi mo po kanina yung tungkol sa ceasefire, no? Yung parang isang araw lang. Parang may naalala akong movie yun. Yung parang Christmas Truce. I don't know if familiar kayo doon sa movie na yun. Yung parang war siya between Great Britain versus France. Yung pagdating ng December 25 ng morning, kahit magkalaban sila, talagang nagkaroon, that day, tinigil nila yung digmaan, kundi kumbaga, nagbati sila, nagbadla, sharing of food, then naglaro ng parang, yung naglaro ng, yung softball ba yun, o yung parang soccer, ganon. So, pero after din nun, balik na naman sa dati. So, parang, parang sabihin natin na na tawag nito, na hindi lang kumbaga, yes, kahit isang araw lang na na maalala natin yung tungkol sa kapayapaan. Ngunit why not gawin natin siyang panghabang buhay no na alam naman natin na, na in reality, talagang may mga barriers, may mga problems sa darating, no? Kasi yung peace, sabi ni Kuya Jonil, hindi lang siya nakafocus to our absence of war, ganon, yung mga init natin. Of course, yung parang peace of mind din natin. So, kailangan talaga no na, yung sabi ni Kuya, ni Kuya Junil, yung gamitin din natin yung mind, yung heart, and also our hand to extend to help, no, na ibahagi rin sa iba kung paano yung way natin to address, ganon, para magkaroon ng peace, towards ourselves and towards our community. So, ito naman, Hana, sige, Hana, dali kayo na ako na-mention. Sige. Baka may mga aral o mensahe kang gusto iparating sa kapwa nating kabataan para sa world peace. So, ayun nga po. Siguro tatlong L. Siyempre, Sige. so parang sa school lang rin na, sabi nga nilang tatlong L is look, listen, and learn. Dapat, siyempre, dapat nakatingin ka dun sa mismong kung ano yung mensahe. Saka ka makinig. At dapat natututo ka rin at the same time. At sinasaka mo. So, yun yung number one rin talaga na dapat isa buhay is yung hindi lang dapat na basta tayo nakikinig, hindi lang basta na narinig. Kumbaga, dapat alam din natin kung paano natin siya isasagawa. So, yun nga, dapat laging sinasabuhay din talaga ang lahat ng bagay. Dahil ang lahat ng pagkakamali, sabi nga na, ang lahat rin talaga ng pagkakamali ay aral. So, yun, sa natutunan ko po this episode is yung know your worth and know your rights. Pero dapat know your limitation also. Yun yung tatlong bagay rin. Bukod sa 3L at saka dun sa know your worth, know your rights, and know your limitations. And yun lang po yung sobrang tumatak sa akin. Marami pa rin talaga ang programa na hindi pa namin alam, pero opportunity pala, kaya lang hindi lang talaga namin alam. So, ang dami po talagang natutunan na marami pa pala talaga kaming opportunity at saka marami pa po talaga kaming mga pwede pa pala namin salihan. Pwede pa namin na makipag-join para mas lumago kami. Hindi lang bilang tao, kundi bilang kabataan. Ayun nga. Back to you, Kuya Aki. Ayan, maraming salamat, Hana, no, na highlight mo yun kasi nga mahalaga talaga no na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili kasi nga di ba we are aiming for tawag nito yung pagkakaroon no, ng kapayapaan no, hindi lamang atin maging community kaya Hana no ituloy mo lang yan kung ano yung sinimulan mo ano yung gusto mong ipahiwatig no at yung talagang yung goal mo para sa community mo no. Kumbaga hindi para sa atin, pero para sa community na rin. Ikaw din naman, di ba may gusto kang Opo. kabataan world. Ang mensahe ko lang po sa mga kabataan ay alamin at ipaglaban ang kapayapaan hindi lamang po sa malawakang sakop, kundi
sa araw-araw na buhay po. Magsimula po tayo sa maliit na hakbang sa pagrespeto ng opinyon ng iba, tulong sa mga nangangailangan, at sa pagiging mabuting halimbawa ng pagiging mapayapa. Ang kapayapaan po ay nagmumula sa ating mga simpleng gawain at pagkikipag-ugnayan po sa ating mga kapwa. Yun lang po, Kuya Akim. Ayan, maraming salamat. No? Tagay parang simple things lang, no, na talaga makakapagbigay siya ng big impact sa ating community. And mas cellphone ko parang naghahang na please lang, mamaya ka na maghang. Ayun. So para naman sa akin, no, talagang naalala ko yung na-mention yung minention ni ni Iliana Aduana during her Q&A sa Binibining Pilipinas, no, na we as a person, no, we are the power of strength, and a champion of purpose. Kasi nga, di ba sabi ni Kuya, kanina, ni Kuya ni Junbert, oo, na meron tayong, tawag nito, binigyan tayo ng espasyo to decide, to, tawag nito, to advocate, o gawin yung purpose natin. So that is why every decision that may come to us are, kumbaga, galing talaga sa atin. And sana gamitin natin yung passion na yun to create a, tawag nito, to build a inclusive society, yung talagang yung peaceful society na hindi lamang magagamit ng isang tao na isang bata, kundi sa lahat pang kalahatan. Kasi mga kabataan, hindi lamang tayo yung kabataan na kabataan lang, o sabi ni Hana kayo na kaya nating magkaroon ng ambag. Of course, lalo-lalo sa lahat ay kaya nating tumulong sa iba, no? Ngunit kayo pa man, no? Kailangan no, na alam natin yung mga boundaries natin, and para sa ganun ay maging role model tayo, hindi lamang sa kapwa nating kabataan, kundi sa mga kabataan sa susunod na henerasyon. Ayan, alam ko po dyan ang pag-usapan ngayong araw na ito, ngunit kayong paman ay ating napagtagumpayan. Kahit isang malaking palakpak po sa ating mga Kalambag viewers, no, na nanonood po ngayon para po sa paglalahat ng pag-usapan ngayon. Una ay pinag-usapan natin ang tungkol sa yung mga karanasan o yung mga halimbawa ng kaganapan o event na kung saan walang kapayapaan, no? Napag-usapan din natin yung mga karapatan at maging yung binigay sa atin ng United Nations, no? Particularly doon sa Youth for Peace and Security na binahagi kanina ni Kuya Junbert, no? Alam ko at marami rin siya nabahagi, no? Na talagang kapupulutan at iba doon ay bago sa aking pandinig, kaya ayun na ito, na sa gayon po ay hindi lamang po isang kabataan ang iyong natulungan o naturuan, maging buong kabataan po na sumusubaybay sa Kalambag, Luzon, Visayas, Mindanao po yan, ay nakikinig po sa inyong mga itinuran. Kaya't ngayon po, para po sa ating mga announcement po, para po, kumbaga, kung gusto niyo pong balikan ang episode na ito, no, maaari niyo rin po ito siyang balikan, no, sa ating Kalambag official Facebook page, no, paki-like and follow and share din po. Meron din po siya sa Inet Philippines na official Facebook page at sa iba't iba pa pong Facebook page na cross-post o partners po ng Inet Philippines o ng mga DepEd schools. Ayan, para po sa lifelong learning po natin, no, adult learning o lifelong learning nga, mapapanood din po mamaya ang Senior City po. 7 to 8 p.m. din po yan siya. Para magkaroon po tayo ng inklusibong lipunan at malawakang pag-unawa, no, sa bawat isa sa atin, ay maaari nyo rin pong panoorin po every Wednesday po yan ang inclusion na 3 to 4 p.m. po yan ng hapon. Ayan po, dahil nga meron tayong panauhin, no, so Kuya Junbert, baka may gusto kang i-shout out o pasalamatan o take it away po. Sige po, maraming salamat po ulit sa Kalambag. Maraming salamat po sa pag-imbita. Actually, no, nakikinig ako sa inyo kanina. Parang sabi ko, parang mas marami pa akong natutunan kaysa sa siguro na ibahagi. Pero maraming salamat po ulit sa pag-imbita. At naway meron akong important messages na impart sa inyong lahat. So hopefully to see you everyone or in other events, especially on peace advocacy, and may everyone, no, who are interested be able to try also yung peace advocacy dahil we also need more people on that aspect of advocacy. Maraming salamat po ulit.
Ayan, maraming salamat din po, no? Mula po sa Kalambag, ako po ang inyong lingkod po, Kuya Akim. Kasama rin po ang ilan nating mga lingkod, nariyan po si Daisy. Kaway-kaway po, ayan, Daisy. Ayan, nariyan din po si Hannah from Lakas. Kaway-kaway din po. At si Daisy po ay mula po sa Visayas po, from Negros Occidental po. And ako po mula rin po sa Kidapawan City, no, parang representing Luzon, Visayas, and Mindanao to. Oo. And of course, ang ating, of course, aside sa, of course, gwapo, then, of course, matalino rin at may puso para sa kabataan, no? Walang iba kundi si Kuya Junbert. Ayan, palakpakan po natin siya. Kaway-kaway po Kuya Junbert. At ito ang Kalambag. See you next week po at God bless us all.